Minamaliit mo ba ang iyong sarili nitong mga nakaraang panahon? Naisip mo na ba na hinding-hindi ka makakahalaga ng anuman? Ang pasanin sa iyong buhay ay pinipigilan ang lahat ng lakas sa iyo. Makinig ka, nararanasan mo ang lahat ng ito dahil hindi mo pa natuklasan kung ano ang idineposito ng Diyos sa iyo. Hindi ka isang ordinaryong nilalang, ikaw ang kamalig ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya naman, panoorin ang video na ito hanggang sa dulo, habang binubuksan ko ang iyong mga mata sa bisa ng kapangyarihan ng Diyos na namamalagi sa iyo, at kung paano gamitin ito upang maibalik ang iyong buhay. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Ang kapangyarihan ng Diyos ay higit sa kung ano ang maaari mong maunawaan sa iyong isip. Naisip mo na ba ang misteryo sa likod ng kwento ng paglikha ng Diyos? Sinasabi ng Biblia na nilikha ng Diyos ang lahat sa pamamagitan lamang ng mga salita ng kanyang bibig. Paano lalago ang mga puno sa pamamagitan lamang ng isang salita? Ngunit ganoon kalakas ang Diyos. Inaasahan mong kukuha siya ng ilang makapangyarihang makinarya kapag gusto niyang likhain ng tao. Ngunit ano ang ginawa ng Diyos? Hininga niya ang tao ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging isang buhay na kaluluwa. Maaari mong isipin na iyon ang pinakamataas na anyo ng kapangyarihan ng Diyos, gayunpaman, mali ka. Ang kapangyarihan ng Diyos ay gumaganap kapag binago niya ang puso ng isang tao. Paanong biglang yayakapin ng isang makasalanan ang kaloob ng kaligtasan? Iyan ang kapangyarihan ng Diyos na nagbabago sa kaluluwa. And guess what? Ang kapangyarihang ito ay hindi nagwawakas pagkatapos ng pagbabagong anyo, ito ay nananahan sa kaibuturan mo. Sinisimulan ka ng Diyos na pasiglahin upang gawin ang kanyang kalooban. Hanggat ikaw ay isang born-again believer, nasa iyo ang kanyang kapangyarihan na nakaugat ng malalim sa iyo. Ang kapangyarihang ito ay nagpapalaya sa iyo mula sa bawat kapangyarihan ng kadiliman at nagbibigay ng mga sagot sa lahat ng naisin ng iyong puso. Bakit? Sinasabi ng 1 Juan 4:4, mga anak, kayo ay mula sa Diyos at dinaig ninyo sila sapagkat ang nasa inyo ay mas dakila kaysa sa nasa sanlibutan. Ang maikling talatang ito ay may malalim na kahulugan, may isang makapangyarihang nilalang sa iyo. Ito ay maaaring mukhang hindi ka panipaniwala, ngunit iyon ang katotohanan. Bilang anak ng Diyos, ang nasa iyo ay Diyos. Ang Diyos ay nakaupo sa iyo, ang kanyang kapangyarihan ay nananahan sa iyo. Ginagawa nitong imposible para sa anumang problema na malampasan ka. Nalampasan mo na sila. Sa makatuwid, gamitin ang probisyong ito at hayaan siyang lutasin ang lahat ng bumabagabag sa iyong puso. Marahil ay naniniwala ka na hindi ka maaaring magkaroon ng kapangyarihan ng Diyos dahil hindi ka isang apostol o isang ebanghelista. Kasinungalingan yan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay magagamit mo sa parehong antas ng isang ebanghelista o isang kilalang pastor sa mundo. Narito ang patotoo ni Esteban sa mga Gawa 6:8. Ngayon si Esteban, isang taong puspos ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos, ay gumawa ng mga dakilang kababalaghan at mga tanda sa gitna ng mga tao. Si Esteban ay hindi isang apostol, hindi siya isang ebanghelista. Isa lamang siyang diakono, gayunpaman, ginamit niya ng husto ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihang ito ay hindi naiiba sa kung ano ang mayroon si Apostol Pedro. Si Apostol Pedro ay walang ganap na banal na espiritu samantalang si Esteban ay may karaniwan. Ang parehong espiritu ay gumagawa sa kanilang lahat, anuman ang kanilang posisyon. Kaya, putulin ang sistema ng paniniwalang iyon. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nananahan sa iyo, hindi alintana kung sino ka. Ang tanging makakahadlang sa kanyang daloy sa iyong buhay ay kapag ayaw mong sumuko. Si Esteban ay sumuko sa banal na espiritu at ginamit siya ng Diyos ng lubusan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa iyong buhay, buksan mo ang iyong puso sa katotohanan ito, lulutas nito ang iyong mga problema sa buhay. May sakit ka ba? Dumadaan ka ba sa isang emosyonal na trauma? Hindi ito kung sino ang nilikha ng Diyos upang ikaw ay maging, hindi ito ang kanyang probisyon para sa iyo. Hindi mo napagtanto na pinuspos ka ng Diyos ng kung ano ang bumubuo sa iyong kagalingan. Idineposito niya ang kailangan mo para mabuhay ng walang emosyon.
Ang kanyang kapangyarihan sa iyo ay isang supernatural na enerhiya na pumupuno sa iyong katawan at kaluluwa, na tumatagos sa iyong mga ugat at iyong isip. Kapag napagtanto mo ito, matutuklasan mo na wala ng sakit na kumokontrol sa iyo. Sa Aklat ng Mga Gawa 28, natagpuan ni Pablo ang kanyang sarili sa Malta Island. Ang mga taga-isla ay matulungin at mapagpatuloy, gumawa sila ng apoy upang bigyan sila ng init. Si Apostol Pablo ay nangalap ng mga patpat at inilagay sa apoy. Habang ginagawa niya ito, nangyari ang hindi inaasahan, isang ulupong ang lumabas sa mga patpat at kinagat si Apostol Pablo. Sinabi ng mga tao sa kanya na ang laso ng ulupong ay magpapabagsak sa kanya sa susunod na minuto, ngunit sa kanilang pagkadismaya, ang apostol ay hindi namatay. Bakit? Ang laso ng ulupong ay hindi nakaapekto sa kanya. Nagtaka ito sa mga tao, at ipinahayag nila na si Apostol Pablo ay isang Diyos. Ngunit hindi siya isang Diyos, mayroon lamang siyang kapangyarihan ng Diyos na nananahan sa kanya. Ang kapangyarihang ito ay nagawang neutralisahin ang kamandag ng ulupong. Tinitiyak nito sa amin na ang parehong kapangyarihan ay maaaring neutralisahin ang anumang nakamamatay na bagay na maaaring kinuha mo. Kaya nitong lutasin ang matagal ng sakit na yon. Ang tanging bagay na kailangan mong gawin ay hayaan ang kapangyarihan ng Diyos na pumalit. Ibigay ang iyong sitwasyon sa Diyos, at Siya ay kikilos ng malakas, sa walang ibang paraan kundi ikaw. Baka may namatay sa buhay mo. Ito ay maaaring ang iyong mga pangitain, adhikain, o kahit isang bahagi ng iyong katawan. Sinasabi sa Filipos 3:10-11, nais kong makilala si Kristo. Malaman ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli at pakikibahagi sa kanyang mga pagdurusa, na naging katulad niya sa kanyang kamatayan, at sa gayon, sa anumang paraan, natatamo ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Ito ay si Apostol Pablo na nagpahayag na gusto niyang mas makilala si Kristo, at hindi lang iyon, kundi upang lubos na maunawaan ang kanyang kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Mayroong misteryo sa banal na espiritu na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay. Ito ay hindi isang teolohikong pagtuturo, ngunit isang paghahayag ng buhay na nakasalalay sa banal na espiritu. Nakita ng banal na espiritu ang patay na katawan ni Kristo at binigyan ito ng buhay. Ang pag-unawa sa misteryong ito ang tinutukoy ni Apostol Pablo. Alam mo bang maaari mong gamitin ang misteryong ito? Bawat mabuting bagay na namatay sa iyong buhay ay muling mabubuhay kapag naunawaan mo na ang banal na espiritu ay maaaring magbigay ng buhay sa mga bagay sa iyong buhay. At saan naninirahan ang Espiritu Santo? Sa loob mo. Ibig sabihin, hindi mo kailangang magsikap bago gisingin muli ang iyong mga pangarap. Hindi mo kailangang magbayad ng eksperto para magtrabaho sa iyong patay na organ. Kailangan mo lamang kunin ang kapangyarihan ng Diyos sa loob mo. Maniwala ka na siya na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay makakapagbangon din sa iyo. Maraming mga halimbawa kung saan binuhay ni Kristo ang mga patay sa Biblia. Hindi niya ito ginawa sa pamamagitan ng mahika, ginawa niya ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa loob niya. Ang isa sa gayong kaso ay si Lazaro. 4 na araw nang patay si Lazarus, at nawala ng pag-asa ang kanyang pamilya. Ngunit nang dumating si Jesus, tinawag niya si Lazarus na para bang ang binata ay natutulog lamang sa libingan. Magagawa ito ng Diyos sa iyong buhay, at hindi niya pinaplanong gumamit ng tagapamagitan. Bubuhayin niya ang lahat ng patay sa iyong buhay sa pamamagitan ng kapangyarihang idineposito niya sa iyo. Nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos para tulungan kang magsagawa ng mga aktibidad na salungat sa iyong pisikal na kakayahan. May mga bagay na hindi mo natural na magagawa, ngunit gusto ng Diyos na gawin mo ang mga ito. Alam niyang hindi mo ito magagawa ng mag-isa, sa makatuwid, pinupuno ka niya ng kanyang kapangyarihan at tinutulungan kang malampasan ang iyong mga pisikal na limitasyon. Gumaganap ang Diyos ng mga supernatural na kakayahan sa pamamagitan mo na humahantong sa iyong tagumpay. Halimbawa, maaaring kailanganin mong makarating sa trabaho bago ang isang tiyak na oras, ngunit ang dyablo ay gumagawa ng isang balakid sa iyong paraan.
Maaaring gamitin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan para mapabilis ang iyong bilis at tulungan kang makapagtrabaho bago ka ideklarang huli ng iyong amo. Sa tingin mo ba imposible ito? Pagkatapos ay kailangan mong basahin ang kwento ni Elijah. Nakipagkita si Elias kay Ahab, at pagkatapos ng kanilang pag-uusap tungkol sa paparating na ulan, sinabi ni Elias kay Ahab na tumakbo bago siya abutan ng ulan. Habang mabilis na tumakbo si Ahab kasama ang kanyang karwahe, kailangang maglakad si Elias. Ngunit nangyari ang di inaasahang bagay, pinayagan ng Diyos na malampasan ng mga paa ni Elias ang makapangyarihang mga karo ni Ahab, at nauna siyang dumating sa Jezreel bago si Ahab. Ito ay isang magandang patotoo na maaaring bigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan upang gawin ang karaniwang hindi nagagawa ng iyong laman. Kung ikaw ay nakakaranas ng isang kakulangan sa iyong espiritual na buhay at ang iyong paghahangad ng kabanalan, matutulungan ka ng Diyos na malampasan ito sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ibibigay niya sa iyo ang biyayang kailangan mo para umunlad. Sinasabi ng 2 Pedro 1:3, ang kanyang banal na kapangyarihan ay nagbigay sa atin ng lahat ng ating kailangan para sa isang makadiyos na buhay sa pamamagitan ng ating pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhasyan at kabutihan. Nahihirapan ka ba sa iyong paglalakad kasama ang Diyos? Hindi mo kailangan. Nahihirapan ka lamang dahil hindi mo nabuksan ang iyong sarili sa lakas ng Diyos sa loob mo. Ito ay katulad ng isang bata na naghuhukay gamit ang kanyang mga kamay kapag ang isang digger ay nakahiga sa kanyang tabi. Kung ikaw ay nasa ministeryo, ang Diyos ay kasama mo. Itigil ang pagsisikap na lumago sa pamamagitan ng iyong sariling lakas, ito ay hahantong lamang sa kabiguan. Kailangan mo ang Diyos na magbigay sa iyo ng mga pakpak upang lumipad. Kaya, itigil ang paggamit ng iyong lakas at gamitin ang mga banal na mapagkukunan sa loob mo. Ang Diyos ay handang tumulong sa iyo. Ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming Kristiyano ay ang pag-aakalang nais ng Diyos na manatili ang ating mga kahinaan. Ang ilan ay naniniwala na hindi nila malalampasan ang kanilang mga kapintasan. Nagtitiwala sila sa Diyos na patuloy na dagdagan ang kanilang lakas, ngunit pagdating sa kanilang mga kahinaan, ipinapalagay nila na hindi nila ito maaalis. Makinig, iyan ay isang kasinungalingan mula sa hukay ng impyerno. Nais malaman ng Diyos ang lahat tungkol sa iyo. Kailangan mo ang kanyang kapangyarihan sa bawat aspeto ng iyong buhay. Hayaang gumawa siya sa iyo, at kapag ang iyong kahinaan ay tila nagtagumpay sa iyo, bumaling sa kanya para sa lakas. Huwag mahulog sa kasalanan dahil dito. Nais ng Diyos na malaman mo na ang kanyang lakas ay magagamit sa iyong kahinaan. Kailangan mo lamang ilatag ang mga ito sa harap ng Diyos at hayaan siyang magsabi sa iyo kung ano ang gagawin. Dinaanan ito ni Apostol Pablo. May tinik siya sa kanyang laman at nagsumamo siya sa Diyos na alisin yon. Ngunit ano ang tugon ng Diyos? Sinabi niya kay Pablo na ang kanyang lakas ay ginagawang perpekto sa kahinaan. Ganoon din ang sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon. Huwag itago ang iyong mga kahinaan sa Diyos, lulutasin niya ang lahat sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan sa iyo. Maaari mong itanong, ano ang katiyakan na taglay ko ang kapangyarihan ng Diyos? Ito ay napakasimple. Ibinigay mo ang iyong buhay kay Kristo, at ito ang naglagak ng kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Mula noon, ang iyong buhay ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Lagi kang handa na gawin ang anumang bagay na magpapaunlad sa kaharian. Ang mga bagay na ito na iyong ginagawa ay hindi makalaman, ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Dapat mong laging tandaan na ang kaharian ng Diyos ay hindi sa mga salita, kundi sa kapangyarihan. Sa makatuwid, bilang isang embahador ng kaharian, hindi ka ipapadala ng Diyos sa mundo nang walang kapangyarihang ito. Hindi ka karaniwan dahil ang kaharian ng Diyos ay hindi isang ordinaryong kaharian, natatalo nito ang lahat ng uri ng masasamang kapangyarihan. Kaya, ang Diyos ay hindi nakaupo sa langit kasama ang kanyang kapangyarihan habang ikaw ay nakikipagpunyagi. Siya ay naninirahan sa langit, ngunit sinasabi rin ng Biblia na ikaw ay kanyang templo. Nangangahulugan ito na ang Diyos ay naninirahan din sa iyo. Magagawa mo ang lahat ng ginagawa niya.
Magagawa mo ang imposible dahil magagawa iyon ng Diyos sa pamamagitan mo. Ano man ang iyong problema, tandaan na ang Diyos ay nananahan sa iyo. Ang problema ay maaaring magmukhang napakalaki sa iyo, iyan ang iyong pananaw bilang isang tao. Ngunit sa harap ng Diyos, ito ay wala. Ang kanyang kapangyarihan ang lulutasin ang lahat ng ito at bibigyan ka ng kumpletong tagumpay. Ngayon, paano mo isasaaktibo ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay? Maraming tao ang may kapangyarihan ng Diyos na nakahiga sa loob nila. Paano mo i-activate ang sayo? Una, kailangan mong ipahayag ang kanyang salita sa iyong buhay. Mula sa kwento ng paglikha at kung paano siya kumikilos mula pa sa simula ng mundo, malalaman mo na ang kapangyarihan ng Diyos ay nagiging katotohanan sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya, ilapat ito sa iyong buhay. Ano ang sitwasyong bumabagabag sa iyong puso? Ipahayag ang salita ng Diyos sa ibabaw nito ngayon. May banta ba sa buhay mo? Pumunta sa salita ng Diyos at ipahayag na walang sandata na ginawa laban sa iyo ang uunlad. Matapang na ipahayag sa harap ng anumang sakit na sa pamamagitan ng mga latay ni Jesus, ang iyong paggaling ay isang katotohanan. Kung ang anumang masasamang puwersa ay magtangkang madaig ka, ipahayag na nakamit mo ang tagumpay sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng salita ng iyong patotoo. Kapag palagi mong ginagawa ito, pinapagana mo ang kapangyarihan ng Diyos sa loob mo. Ang isa pang paraan upang patuloy na madagdagan ang kapangyarihan ng Diyos sa loob mo ay sa pamamagitan ng paghahanap ng higit pa sa Diyos. Kapag lumalapit ka sa Diyos, lalapit siya sa iyo. Habang papalapit siya, mas marami kang natatanggap sa Kanya. Hindi mo makukuha ang buong presensya ng isang tao hanggat hindi ka nagiging malapit sa kanila, at iyan ay kung paano ito gumagana sa Diyos. Kapag mas nagsasagawa ka ng mga hakbang para makilala siya, mas naiintindihan mo ang bisa ng Kanyang kapangyarihan sa loob mo. Sinabi ng salmista na siya ay humihina para sa Diyos gaya ng mga usa na humihina sa mga agos ng tubig, na nagpapakita kung gaano kahalaga ang Diyos sa kanya. Kaya, ang malaking tanong ay, gaano kahalaga ang Diyos sa iyo? Gusto mo bang maramdaman ang kanyang kapangyarihan nang hindi siya hinahanap? Gusto mo bang tamasahin ang kanyang mga pakinabang nang hindi siya nakikilala? Hindi mangyayari yun. Upang magamit ang kapangyarihan sa loob mo, kailangan mong hanapin siya araw-araw. Sinabi ni Jesus sa Juan 15 na siya ang puno ng ubas at ang kanyang ama ang tagapag-alaga ng ubas. Hulaan mo kung sino ka. Kayo ang mga sangay. Sinabi ni Jesus na maaari ka lamang manatiling may kaugnayan habang ikaw ay nananatili sa Kanya. Nangangahulugan din ito na kayang lutasin ng kapangyarihan ng Diyos ang iyong mga problema hanggat nananatili ka kay Kristo. Kung humiwalay ka sa Kanya, hihinto ka sa pagtanggap ng Kanyang mga sustansya, tumigil ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Kaya, manatiling konektado sa Diyos. Habang ginagawa mo ito, patuloy na dadaloy ang Kanyang kapangyarihan sa iyong buhay. Pagkatapos, dapat mong makita ang iyong sarili na higit sa iyong mga pisikal na limitasyon. Kung nais mong makita ng kapangyarihan ng Diyos ang pagpapahayag sa iyo, dapat na handa kang talikuran ang iyong mga pisikal na problema. Dapat ay handa kang lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung hindi mo nakikita ang Diyos na higit sa iyong pisikal na mga limitasyon, lilimitahan mo siya at ang kanyang bisa. Maaaring wala kang anumang pera ngayon, magtiwala sa isa na may saganang ginto at pilak. Ang iyong kalusugan ay maaaring mabigo, gayunpaman, mayroon kang isang Diyos na hindi kailanman magiging mahina o mapapagod. Isa pa, ang isang mahalagang bagay na kailangan mong gawin bago mo ma-activate ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay ay ang pag-iwas sa anumang bagay na makakapigil sa pagdaloy ng kanyang kapangyarihan. Ito ay may kinalaman sa kasalanan at kasamaan. Kailangan mong bitawan ang lahat ng karumihan bago malutas ng kapangyarihan ng Diyos ang mga problema sa iyong buhay. Ang Diyos ay hindi napupuot sa isang makasalanan, ngunit hindi maaaring gumawa sa kanilang buhay dahil ang makasalanan ay nasa ilalim ng kontrol ni Satanas. Bilang isang Diyos ng kaayusan, hindi lalayo ang Diyos sa kanyang mga hangganan. Ikaw ang kailangang humakbang ngayon.
Hayaang linisin ka ng Diyos habang gumagawa ka ng isang tiyak na paninindigan laban sa kasamaan, at pagkatapos ay magsisimula kang maranasan ang daloy ng kanyang kapangyarihan. Panghuli, kailangan mong maging taimtim sa panalangin bago mo maisaaktibo ang kapangyarihan ng Diyos. Ang panalangin ang nagtatatag ng iyong presensya bilang tagadala ng kapangyarihan ng Diyos. Kung ikaw ay maligambam sa panalangin, magagamit ito ng kaaway laban sa iyo. Magagamit niya ang butas na ito para maubos ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay, na bigla kang nawalan ng laman at walang laman. Kung hindi mo nais na ito ang iyong bahagi, pagkatapos ay sikaping manalangin. Tandaan, ang kapangyarihan ng Diyos ay magagamit mo, ginawa niyang mana ang probisyong ito mula nang tanggapin mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay ilapat ang kapangyarihang ito sa iyong buhay. Manalangin tayo. Ama sa langit, salamat sa iyong salita. Salamat sa pagpapakita ng napakalaking kapangyarihan na nasa loob ko. Matagal na akong nagpupumiglas, hindi napapansin ang iyong inilagak sa aking buhay, ngunit ngayon ay dinadakila ko ang iyong pangalan dahil mas alam ko na ngayon. Ang iyong kapangyarihan ay nananahan sa akin, malulutas nito ang bawat problema. Panginoon, hinihiling ko ang iyong awa. Ipinagtatapat ko na may mga araw na hindi ko pinahintulutan ang iyong kapangyarihan na makita ang pagpapahayag sa akin. Akala ko kaya kong pangalagaan ang sarili ko at lutasin ang lahat ng problema ko, na umaasa lamang sa aking pangunawa. Gayunpaman, ito ay humantong lamang sa mas maraming problema. Kaya naman humihingi ako ng awa. Patawarin mo sana ako. Nangangako akong kunin ang iyong kapangyarihang namamalagi sa akin. Panginoon, sinimulan kong makita ang aking sarili na higit sa aking pisikal na mga katotohanan. Ipinapahayag ko na hindi ako limitado dahil nasa akin ang iyong buhay. Ako ang kamalig ng iyong kapangyarihan. Simula ngayon, wala nang naglilimita sa akin. Dahil walang makakapigil sa Diyos, ipinapahayag ko na walang makakapigil sa akin sa pagkamit ng aking mga pangarap at layunin. Ang kapangyarihan ng Diyos na nagpabilis sa mga paa ni Elias ay magpapabilis sa aking mga paa ngayon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, lumalampas ako sa aking mga kapantay. Nakamit ko ang higit na tagumpay kaysa sa aking mga kontemporaryo. Ipinapahayag ko na ang aking buhay ay magiging isang pointer sa pagpapakita ng iyong hilaw na kapangyarihan. Panginoon, hayaang kanselahin ng iyong kapangyarihan ang kamatayan sa aking buhay. Sinabi mong mabubuhay ako upang ipahayag ang iyong kaluwalhatian. Kaya't ako'y lumalaban sa espiritu ng kamatayan sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Ipinapahayag ko na hindi ako mamamatay kundi mabubuhay. Sumasalungat ako sa espiritu sa likod ng hindi napapanahong kamatayan at ipinapahayag na hindi ako ang susunod na biktima nito. Panginoon, kinikilala ko na ako ay nahihirapan sa aking paglalakad kasama ka. Ang aking espiritual na buhay ay walang maisulat sa bahay. Kaya naman, dalangin ko na buhayin ako ng iyong kapangyarihan. Hayaang bunutin nito ang bawat pagkukulang sa aking diwa. Hayaan itong harapin ang anumang humahadlang sa daloy ng iyong espiritu sa aking buhay. Ipinapahayag ko na lagi kong hahabulin ang kabanalan mula ngayon. Ang iyong kapangyarihan ay haharapin ang bawat isa sa aking mga kahinaan. Dalangin ko na ang iyong kapangyarihan ay tumagos sa aking katawan, kaluluwa, at espiritu ngayon. Hayaan itong magpahayag ng digmaan laban sa bawat sakit sa aking katawan. Hayaan itong harapin ang bawat emosyonal na trauma na aking pinagdadaanan. Ngayon, ipinapahayag ko na ang iyong kapangyarihan ay magtatatag ng iyong kapayapaan sa aking puso. Ibinibigay ko ang lahat sa iyo. Pakisuyong kontrolin ang lahat ng bagay na may kinalaman sa akin. Magbigay ng sagot sa lahat ng aking mga lihim na kahilingan. Tuparin mo ang iyong kalooban sa aking buhay. Salamat, Ama, dahil sinagot mo ang aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Kung naapektuhan ng mensaheng ito ang iyong buhay, pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng nakakapagpasigla ng kaluluwa. See you sa susunod.